Once again, magandang buhay po sa lahat. Welcome back dito sa aking Mathematics Tagalog tutorial. Sa video na ito ay papaliwanag ko po sa inyo on how to investigate, interpret, and analyze graphs from secondary data. So ano nga po ba yung mga different sources from secondary data? So we have books, we have documents, radio, television, research, and internet. So ito po yung mga different sources of secondary data. So sa previous discussion ko po ay pinaliwanag ko doon yung primary data. So paano naman po kaya ngayon mag-interpret at mag-analyze ng secondary data? Okay, to start, let us define first what is secondary data. It refers to information that has already been collected, processed, and published by others and is reused for a new research purpose rather than being gathered firsthand. Okay, so from the word secondary, ang tawag po dito ay second-hand data. Ibig sabihin ng second-hand data, itong ang data na ito or itong information na ito ay nag-gather ng ibang tao. At yung nag-gather po nila, in-interpret na po nila, i-gather po natin ulit. So ang tawag po doon ay secondary data. Okay? So yung mga secondary data ay karaniwan po yun, nakapublish na po yun. Kaya po natin siya na-access kasi nakapublish na. Okay? At kinukuha po natin yung mga data na yon for research purposes. Kasi may gusto kang malaman. Okay? So, yun po yung secondary data. Nag-prepare po ako ng different examples of secondary data. So, number one example is published studies like research or thesis. Okay, so yung mga college students or sa masteral, sa doctoral, meron po silang tinatawag na thesis dissertation. Okay? Sa college po ay research. So, yung mga na-publish po na yan, kapag tayo po ay nag-collect ng data mula po diyan sa mga research na yan, ang tawag na po doon ay secondary data. Yung primary data, ito po yung mga researcher na nag-collect ng data. Okay? Number two, reading the headlines about palarong pambansa gold medals tally in a newspaper. Okay. So, yung pong minsan nag-scroll tayo sa FB, hindi lang po sa FB, meron din po yan sa newspaper. Kapag kumuha po tayo ng data mula po sa newspaper at halimbawa about po sa palarong pambansa gold medals, ang tawag po doon sa data na kinuha natin ay secondary data. Kaya ito pong number 2 statement ay secondary data. Okay? Number 3, sales report of a canteen in charge. Let us say, meron na pong report or meron na pong record yung ating canteen in charge. Kapag kumuha po tayo ng data mula doon sa kanyang sales report, ang tawag po doon sa datang kinuha natin ay secondary data. Okay? Another one, number 4, the farm gate price of coconut gathered from Facebook. Okay, so halimbawa, gusto mong malaman magkano po ba ang coconut sa probinsya ng Albay or sa probinsya ng Quezon or sa probinsya ng Aurora. So halimbawa, mag-i-scroll tayo sa Facebook at kinuha natin yung data about the uh, price of coconut. Ang tawag na po doon sa data na yun ay secondary data. Okay? Then, number 5, a television news on the amount of national budget. So, ito po ay secondary data kasi yung television o yung mga reporter sa TV, kinuha po nila yung national budget, yung amount. At tayo naman po nanonood, kinuha natin yung data from the television, yung national budget. Ang tawag na po doon ay secondary data. Okay? So, again, in short, pag sinabi po nating secondary data, ito po yung mga second-hand data. Okay? These are the different key characteristics of secondary data. Okay, so number 1 characteristic ay pre-existing. Okay, so bakit pa kaya pre-existing? Sabi po niya already collected and available. Okay, so anytime po na kailangan natin, andun lang po yung data nakapublish. Kaya pre-existing po siya. Okay? Second is cost-effective.
saves time and money compared to primary data collection. Okay, so malelesen po yung gastos po natin kapag nagko-collect po tayo ng data. Ano po, kapag ang kino-collect po natin ay secondary data. So bakit po? Kasi na-access po natin sa internet, na-access po natin sa radio, sa television, sa newspaper. Unlike na kapag first-hand data, ikaw mismo ang pupunta sa isang lugar, mag-gather ng data. Okay, so siyempre, kailangan pong gumastos doon. Okay? Kaya po siya cost-effective. Now, another one is broad coverage. Often covers large populations or long time spans. So medyo malawak po yung coverage. Ano po? So hindi kagaya ng first-hand data or primary data na medyo limited lang yung pwede po nating pagkuhanan ng data. Ano po? Unlike po dun sa secondary data, medyo broad. Marami po tayong pwedeng pagkuhanan. Okay? And then, another one is less control. Researchers cannot influence how it was originally collected. Okay, so ikaw na po yung may control. Okay? So andun na po yung data, hindi mo na pwedeng i-manipula. Ano po? Kasi yun na yung datang nakuha mo. Okay? Kaya po siya tinawag na less control. Okay, so let's have an example on the interpretation and analysis of secondary data. Okay, for number 1, the bar graph below shows the results of mean percentage score, ito po yung MPS, in 4 core subjects last school year 2024-2025 in the division. Okay, so ito po yung bar graph. So mula po sa bar graph, nire-represent po ng bar graph yung mean percentage score of the 4 core subjects in the division. Okay. So yung mean percentage score, ito po yung basehan ng ating division kung gaano po natuto yung mga estudyante. So the higher mean ay mas natuto yung mga bata. The lower mean, ibig sabihin, konti ang natutunan ng mga bata. Okay, kaya dito po sa ating bar graph, kung i-analyze po natin, first, siyempre may title tayo, mean percentage score. Yung ating pong vertical ay ito po yung MPS or mean percentage score. So yung highest percentage score ay 100, kaya hanggang 100 lang po yan. So nag-start po ako ng 20, 40, 60, 80, and 100. So kapag gagawa po kayo ng graph, pwede naman pong by 10. Kaya lang kung by 10 po ang gagawin po nating numbering dito, mas mataas po yung graph na kailangan natin. Okay? Medyo kulang po yung space natin, kaya by 10 po yung ginawa ko pong spacing. Okay? At dito naman sa horizontal, ito na po yung mga different subjects. So ano po ba yung mga core subjects sa junior high school? We have Math, Science, English, and Filipino. So ito po yung mga 4 core subjects. At yung data po, andito na po sa ating graph. Okay, now, we're going to interpret this graph. Okay, number 1 question muna. What subject has the highest MPS? Okay, so ano po bang subject ang may pinakamataas na MPS? Of course, pag sinabi nating highest, ito rin po yung pinakang highest sa ating bar graph. At yung pinakang highest ay ito po, at ang subject po na ito ay under Filipino. Okay, so the highest MPS or the subject that has highest MPS is Filipino. How about number 2 question? Tignan natin kung kaya po ninyong i-analyze. What is the lowest MPS among the 4 core subjects? So ang hinahanap po ng question is, what is the lowest MPS? Okay? I will give you 5 seconds to answer. What is the lowest MPS? Okay, so let's check. Pag tama yung inyong sagot ninyo, ang lowest MPS ay 40%. So tama po ba? So ito po yung pinakamababang VAR dito sa ating 4 graphs or 4 bars. At ito po ay nakatapat sa 40, okay, sa MPS. So 40% po ang lowest MPS, and that is mathematics. Then, number 3, write a short interpretation based on the graphical
representation above. Okay, ito nga po. So we're going to write a short interpretation. So tuturuan ko po kayo paano po ba mag-interpret ng graph like this. Ito po yung aking simple interpretation about this graph. Okay. So ang pinag-uusapan po natin dito ay mean percentage score. Okay. So ibig sabihin, ito po yung pinakang sentro ng score sa lahat po ng estudyante sa buong division. Okay. Let's have this short interpretation. Filipino had the highest MPS at around 80%, indicating strong mastery and performance in the mother tongue or national language. Okay, so inuna ko pong ininterpret yung highest data. Okay, so yung highest MPS. So ang highest po dito ay Filipino. So dapat, babanggitin po ninyo yung subject, meron po yung Filipino. And then, babanggitin mo po kung ano yung kanyang MPS. So, ang MPS po niya ay 80%, nakatapat po sa 80. So, kaya inilagay po natin MPS around 80%. So, sabihin na po ninyo na siya po yung highest kasi doon po kayo nag-start. At ano po ang ibig sabihin kapag siya po yung highest? Since ang pinag-uusapan po natin ay score, mean percentage score, then ito po ay indicating strong mastery and performance in the mother tongue or national language. So ano po ba yung content ng Filipino? Ano po ba yung pinag-aaralan sa Filipino? Okay? Siyempre, yung ating mother tongue Filipino. Okay? Tagalog po tayo. Okay, so pag mataas po yung kanyang mean percentage score, so ibig sabihin strong mastery. So mayroon pong mastery yung mga bata, kaya mataas po yung kanilang MPS. Okay? Then next sentence, science followed with a solid 70%. Okay, so next po, after po yung pinakamataas na Filipino, ang second po ay science. Okay, kaya pinagit ko po dito, science followed with a solid 70%. So tama po bang yung science ay 70%? Nasa pagitan po ng 60 at 80. So assume po natin na ito po ay nasa 70%. Okay? Ano pong ibig sabihin ng 70% sa science? Showing good understanding of scientific concepts and inquiry. So, ano po ba yung pinag-aaralan sa science? Natural, ito yung mga method, scientific concepts, okay, ito yung mga experimentation, pwede po ninyong idagdag yan. Okay? So, yun po yung Filipino and science. Okay, so let's continue. Ito na po yung continuation. So, tapos na po yung Filipino at Science. Next naman po ay English. So, English scored 60%. So, tama po ba yung English scored 60%? Yes, nakatapat po sa 16 na MPS. So, ang English pong MPS ay 60%, which is satisfactory. So, ang 60% po kasi ay satisfactory yan. Okay? But may benefit from targeted interventions in reading comprehension and language skills. So, ibig sabihin, medyo, since ito po ay satisfactory, kailangan po nating magbigay ng konting intervention. Okay? Para mas mapataas pa yung comprehension ng mga bata. So, kapag English naman, ang pinag-uusapan, ito ay more on comprehension and language skills. Okay? And then, after po ng English ay math. So, last po ay math. Math had the lowest MPS at approximately 40%. Okay, so math, binanggit po natin yung subject na math at yung kanyang MPS which is 40%. At babanggitin po natin na ito po yung pinakamababa. Okay, kaya po math had the lowest MPS at approximately 40%. Okay? So ano pong ibig sabihin niyan? Pag mababa po yung kanyang MPS, suggesting significant challenges in numeracy, problem solving, and conceptual understanding. Okay. So, yung mga estudyante kapag mababa po yung MPS ng math ay medyo meron po silang konting challenges in numeracy. Ibig sabihin, may kahinaan o may kahirapan po yung numbers para sa mga estudyante. Okay? At syempre, problem solving medyo ibig sabihin karamihan po ng mga bata kapag problem solving ay hindi gaanong makaintindi. Ano po? Kasi syempre yung English nga hirap sila, ano po?
kasi comprehension. Sa problem solving kasi sa mathematics, kailangan po natin ng comprehension. Kaya kung medyo mahina sa English, lalo nang mas hihina po sa mathematics. Okay? And the conceptual understanding. So ito na nga po yung understanding. So may time po na nagbigay po ako ng problem solving sa mga bata at hindi ko po ipinaliwanag in Tagalog. So basta't ipinost ko po yung problem sa board, hinayaan ko pong sila ay mag-solve. So 20% lang yung nakapag-solve at nakaintindi ng problem. Okay? And the rest ay hindi po nila na-solve kasi hindi po nila naintindihan yung problem. And then nagbigay ako ulit ng another problem. So yung problem, tinagalog ko, pinaliwanag ko yung problem in Tagalog. And then hinayaan ko po silang mag-solve. Almost 60 to 70% nakapag-solve ng problem. So bakit po nila na-solve? Kasi naintindihan po nila yung problem. Okay? So yun po yung problem solving, yun po yung comprehension po. Okay? So kailangan, dapat tataas tong English. Kapag tumaas itong English, tataas na rin po itong mathematics. Okay? Salamat sa panonood mga anak. See you on my next discussion about theoretical and experimental probability. Okay? So, sa next discussion natin ay mag-move on na muna po tayo sa probability.